Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na Legit Dabarkads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya, kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So, mega shoutout po kay Kika and Family Reality TV. Pinapa-shoutout niya po itong mga legit TBJ Defender and legit Dabarkads. Sabi niya, please shout out to my lovely Alan, Chirchay, Charlie, Axel, Sweet Angel, Jen B, Garnet, Joy, Letty, Nina, and the rest of our GC member and admins from Lucky Mom 1023. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, no? At mabuhay po kayong lahat. So eto na, at simulan na po natin ang balitaan na tunahin nating pag-usapan. Itong tungkol sa mga ranking po ng mga programa dito po sa ating bansa, particularly itong para po sa noontime show. So for November 8 po ito, no, 2023, na kung saan ang E80 po ay pang 12 spot na may 4.3%, samantalang itong Tape Bulaga ay pang 15 spot na may 3.6%, at ang It's Showtime, nasaan ka na, hindi ko makita. Okay, nandito pala siya sa pang 30. So, kahulihan po ang It's Showtime na may 1.7%. So, bakit gano'n? Parang hindi accurate itong for November 8. Ano? Kasi yung binasa natin kanina ay hindi naman 1.7% ang ratings ng It's Showtime. But anyway, ang importante dito ay yung sa E80 na pang 12 spots sila. So, laging mataas ang E80 at sila po ang tunay na nangunguna sa ating bansa. So, congratulations sa mga Legit Dabarkads natin dyan na araw-araw ay nagkukumahog para lang po mapasaya tayo sa araw-araw. Samantala, pag-usapan naman natin itong ganap sa It's Showtime na kung saan nitong nakaraan, nagtatalo-talo po ang mga host ng show na yan. Kasi sila daw ay mga endorser na mga fast food. Si Ann Curtis para po sa Jollibee, si Vice sa McDonald's. Tapos si Bong Navarro naman nakikiusap na sana daw ay kunin siya ng KFC para kompleto na daw. So parang niyayabang nila na sila yung mga endorser ng naturang fast food. Pero hindi nila alam, bago pa man sila kuhanin ng fast food na yan, ay nauna na po maging endorser ang mga Legit Dabarkads natin. Si Maine sa McDo. Ayon nga po sa kapatid Buzz, may bardagulan daw na naganap kina Everybody Sing TV5 host Vice Ganda at kanyang co-host sa kanilang noontime show na si Ann Curtis dahil pareho silang mga endorser ng Jollibee at McDonald's. Pero bago pa sila magbardagulan, may Maha Salvador ng Jollibee at Maine Mendoza ng McDonald's tayo at insert Natasha Mulak and family ng Jollibee. Oh, yan. So, ayan sila yung nauna na mga endorser, no? Kaya ako medyo niyayabangan ng konti nung kabila, medyo ano lang kayo. Oh. Pero mas masarap maging endorser ng Mang Inasal. Paborito ko kasi yung Mang Inasal. No, ako, practical ako na nagsasabi na mas gusto kong kumain sa Mang Inasal. Pero kapag mga kasama mo mga kids, yung mga bata, is gusto talaga nila, oh, dahil Jollibee, Jollibee, Jollibee. No, baka pinagmamalaki ko, mas masarap ang Mang Inasal kasi may only rice. Tapos yung toyo mo, lagyan mo ng chicken oil, tapos may sili, tsaka kalamansi. Wow. Hindi, kasi masarap kumain doon kapag ikaw yung tanghalian, yung gutom na gutom ka, inabutan ka sa pamamasyal mo sa mall. Kasi kung kakain ka sa mga ganyan, kung ikaw gusto mong matipid-tipid ng konti,
O, doon tayo sa mga inasal para mabusog tayo ng todo-todo. So, pagkatapos yung kumain, busog na busog kayo, pahinga kayo ng konti, tapos pasyal na naman kayo sa mall. So, kapag merienda na, ayan, masarap na magmerienda sa Jollibee o sa McDonald's, di ba? Nandiyan dyan yung mga hamburger, french fries, sundae, pwede na. O, paggabi, uwi na, kain na uli. Tuyo, itlog, masarap na yan. Masarap yun. Practical tayo, hindi tayo payabang na rito. Totoong tao tayo. Wala tayong pambili ng mga aristocrat. Bukas pa ba yun? Po sila Atasha Min Mendoza Maha Salvador din pala ay naging endorser ng naturang mga fast food. Pero tahimik lang sila ha. Samantala pag-usapan din natin itong mga legit rubber goods natin na isang legit rubber goods natin rather na pinustahan po ng 5 million pesos. Walang iba kundi po si Rubber Goods Min Mendoza. So bakit? Narito po ang kabuhang kwento. So ayon po dito sa PEP, no, ang nilalaman ng kanilang write-up, sabi dito, Sylvia Sanchez reveals 5 million bet with son Arjo Atayde before his wedding to Min Mendoza. Sabi dito, may madamdaming mensahe ang aktres na si Sylvia Sanchez para sa panganay na anak na si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde sa ika-33 kaarawan nito noong November 5, 2023. Sa kanyang Instagram noong araw na yon, ibinahagi ni Sylvia ang hamon niyang pustahan sa anak noong araw na ikakasal ito kay Min Mendoza. Ikinsal sina Arjo at Min sa Alphaland, Baguio Mountain Lodge, Chapel, Baguio City, Benguet noong July 28, 2023. Pero ayaw raw kumasa ni Arjo sa hamon kung sino ang unang iiyak sa kanila sa kasal ng actor-politician anak. Nakipagpustahan pa naman daw si Sylvia ng 5 million sa anak. Kwento ng award-winning actress, tandang-tanda ko pa ang araw ng kasal mo. Pagising ko, pinuntahan kita sa room mo, kabado at naiiyak ako pero sobrang saya ko at kinukulit-kulit pa kita. Nakita kong gaano din ang nararamdaman mo, kabado, masaya at naluluha-luha pero kahit pilit mong tinatago sa akin ang tunay mong nararamdaman, kitang-kita ko yon, anak. Kaya dali-dali kitang pinustahan kung sino unang maiyak sa ating dalawa sa kasal mo, talo, bayad. Pero ayaw mong pumusta kasi alam mong matatalo ka. Sadyang nilakihan ko ang pusta ko dahil alam kong mananalo ako. Sayang, hindi ka pumusta anak, nanalo sana ako. Nagpasalamat din si Sylvia kay Min Mendoza sa maayos na pag-aalaga nito sa anak. Dagdag niya, anyway, today is your first birthday na may asawa ka na, nasa tamang path ka. Arjo Atayde sa pagiging anak, kapatid, actor, public servant, at sa pagiging asawa. Masaya ako para sa iyo at higit sa lahat, masaya ako kasi nakikita kong sobrang masaya ka at mahal ka ng mga in-laws mo at sobrang saya mo, lalong-lalo na sa piling ng asawa mong si Min. Nakita mo naman, no? Yan ang magandang samahan na sinusuportahan talaga ni Arjo, sinusuportahan ni Min, yung isa't isa. No? Mahirap humanap ng partner na ganyan. Sana tumagal sila at wag sila magpa-apekto sa mundo ng showbiz. Alam natin yung mga artista kapag nag-aasawa, kapwa mag-artista yan, is nagkakaroon ng problema. No? Sana hindi sila maapektuhan doon at lalong tumibay hanggang sa pagtanda nila is magkasama pa rin sila. Kasi bihira talaga sa mga artista yung tumatagal ang pagsasama. Depende na lang kung ikaw ay lalabas na sa mundo ng showbiz, kayong dalawa lalabas na sa mundo ng showbiz. Pero hanggat nakapaloob pa kayo, minsan doon nagkakaroon ng problema. Di ba mga katunay? Yung mga hiwalayan? Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal mo kay Arjo. Maligayang kaarawan Juan Carlos Campo Atayde. Love you, nak. And hashtag Mendoza Atayde Clan. So yan po ang nilalaman ng PEP article. So, pinagpustahan pala nila no ang mangyayari po dito sa anak niya, no? Na pag umiyak merong 5 million. Itong si Sylvia Sanchez. So, hindi naman po pumusta, hindi naman tinuloy yung pusta po na 5 million kasi alam po nitong si Arjo na matatalo po siya sa 5 million kasi iyakin pala to, no? Iyakin. And medyo madamdamin siya kaya hindi siya pumusta. Samantalang magbasa naman tayo ng ilang mga komento. Sabi dito ni Bernadette Moss, so Wheezy Zombie sa Nigeria, hindi niya pa nakikita family niya for 8 years. Napaalam siya kay Tito Sen, pagbalik niya, balik TBJ yan. Tinamaan siya nung sinabi ni Mayor sa
na kailangan daw pasyalan daw yung mga magulang bago pa. 'Di ba umiyak si Zombie at Wally pagkasabi ni Jose yung tungkol sa mga magulang. So ayun, tanda ko po yun ano. And sana nga po makita na po ni Zombie at mayakap ang kanyang family. And komento naman po ni Allen, sabi niya okay lang na mawala si Zombie, no improvement kasi sa pag-host for 3 months. Di kaya makipagsabayan kay Wally at Jose. Sayang pero at least nabigyan ng chance. Mas kwela siya sa mga TikTok niya. And may nag-reply naman na oo nga walang ginawa, mag-second emotion lang sa sigaw ni Mayor. Corny na. Nakachamba lang siya nung una yung guesting pero hanggang dun na lang pala yun. Trabaho lang ito, walang personalan. So kung matututukan naman po si Zombie ng TBJ Production, kung ihahasa, kung ititrain, meron po tayong makukuha dito kay Zombie. Diba? So Sandali lang, Dash TV, awat lang ng konti. Nasagutin natin yan. Lagi natin paulit-ulit na sinasabi si Zombie ay bago pa lang. No, iba kasi talaga ang pagpapatawa sa social media, sa mga TikTok, siguro nakakatawa ka pagdating sa camera, no, doon sa pelikula, sa mga ganyan, sa mga show, iba no? Pero yung mga bagay na yan is napapag-aralan at pagdating ng panahon is natututunan. Basta pag tinutukan. 'Di ba? Hindi natin pwede sabihin na 3 months pa lang si Zombie. Wala talaga. Hello! 3 months pa lang po yan. Bago pa lang yan. No? Kumbaga, trainee ka pa lang. Hindi naman agad-agad is matututo ka kaagad sa lahat ng mga gagawin mo sa trabaho mo. At sasabihin ko, wala pong baby na isinilang sa mundo, no, na pinanganak na kompleto na ang ngipin. Isa-isa pong tumutubo yan hanggang lumalaki, hanggat lumalaki. Isa-isang tumutubo yan. Ganyan po yan. Magbubuno siguro ng panahon, depende kay Zombie kung gaano katagal niya maa-adapt o makukuha yung mga ituturo sa kanya at kung paano at kung gaano siya katagal masasanay. No? Siguro kung 10 years na si Zombie ganyan pero wala pa rin nangyari, iba na 'yon. No? Pero siguro mga 2 years, 1 year rin mahigit, o 2 years, pagpalagay na natin, is mag-i-improve na yan. Huwag natin madaliin yung tao na makipagsabayan kay Jose at Wally. Iba po ang Jose at Wally, iba na impact niyan. Kahit sila Jose, hindi naman agad nagsimula ng ganyan. Na ganyan kagaling magpatawa, ganyan kagaling. Hindi agad ganyan. Marami silang pinag-aralan para makuha yung simpatya ng tao at mapatawa yung tao. Napakahirap gumawa ng pagpapatawa kung tutusin. No, kaya wag niyong madaliin si Zombie, mga ateng. Relax lang kayo. Hindi lang siya masyadong natututukan. Pero once natutukan po yan, lalabas at lalabas yung kanyang husay. 'Di ba? So maaring nahihiya lang siya, 'di ba? Pero pag natutukan po 'yan, for sure, marami niyang matututunan. Baka mapantayan din syempre itong mga double cards natin na si Jose and si Wally. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Thurs TV. Ayan, mga katunayan ang masasabi niyo tungkol sa video na inyong napanood at binigyan natin ng reaksyon. Yan natin napanood. Ayan, syempre kasama ko kayo nanonood sa araw-araw. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!